Ayun. So, good evening guys. Yan po ay February 16, 2026. So, Monday naman pero may negative news tayo sa market natin. Yung index natin, konti lang yung drop niya, negative 0.25%. At saka maliit lang din yung net foreign sale natin nasa negative 90.8 million. So, nag-close tayo 6,368.55. Pero dun sa dalawang stocks natin, alam nyo na din siguro, medyo malakas po yung laglagan nila. So itong si SCC at saka si DMC natin. So muntik pa nga mag-flooring si SCC natin kasi yung ongoing na application niya para sa renewal ng kanyang 50-year na contract after ng 50 years na kanyang contract sa government is hindi inaprubahan. Ayan. So yun yung pinaka-issue natin sa kanya. So ngayon, ang tanong, paano negosyo ni SCC? So kaya po siya nag-drop ngayon ng more than 21%. Tapos si DMC ganun din kasi magkasama lang naman to, nag-drop siya na 14.66% naman. Ayan. So bakit ganun nangyari? Tapos ang ginawa sa kanya, instead na bigyan siya ng renewal ng contract, which is normally nangyari sa mga gantong kalalaking company, pero ngayon something went wrong, 'di ba? Hindi ganoon yung ginawa. Parang may nasilip yata sa doon sa 50-year na contract nila na hindi siya exclusive na makapag-renew ngayon. Ginawa siyang bidding na lang. So makipag-bid siya ngayon. So ang tanong, sino yung mga stocks na pwedeng mag-bid sa kanya na merong cool business. So ang sabi nila, meron si AP at saka yung sina Aboitiz, tama, Aboitiz Equity Ventures, yung mga merong negosyo na ganyan. Pero ba't kaya ganun yung nangyari sa kanya? Ibig sabihin, kapag hindi siya manalo sa bidding, pwedeng hindi niya maituloy yung business niya sa coal mining. More than 50% o 46% yata ng business nitong si SEC is related sa coal mining. Ayan. So, yan yung reason kaya po siya halos mag-flooring for today's trading natin. Meron naman siyang chance na maibalik yung contract. Yung nga lang magbibid siya. So, ang problema kasi sa bidding, kung siguro naman nakikita nila, di ba, kung ano yung value ng bidding, kailangan mo magbid na mataas para makuha mo yung contract. Pero kung mabid ka naman ng mataas, tapos lugi ka naman sa wala kang kikitain, useless din, di ba? So kaya maraming uncertainty ngayon dito sa dalawang stock natin na to. So paborito pa naman natin itong mga stock na to pagdating sa dividends, di ba? Kasi sila yung very, very generous magbigay ng mga dividend yields. So marami yung nag-invest dito, alam natin. May mga nakikita tayo mga nagbablog din na solely dito sila sa mga SEC, DMC kasi nga malakas yung kanilang mga dividendo. So very, very uncertain talaga pagdating sa market. Maganda ngayon, bukas, hindi mo na maalam kung anong mangyayari sa mga stocks po natin. Okay? So lahat ng retweet ko nga kanina, naka, nakadedicate lang para dito sa dalawa na to kasi walang ibang pinag-usapan sa market kundi si na SCC at saka si DMC natin. Okay? So sa global market, wala yatang trading sa US market, baka holiday. Hindi ko nakita yung futures pero okay naman yung closing nila nung Friday. Tapos pagdating sa European stocks, okay naman siya. And then sa majority ng Asian markets, okay naman siya. Pagdating sa Bitcoin, medyo nanghina yung Bitcoin natin eh. So kahapon okay na siya, nasa 70K na si Bitcoin pero bumalik ulit siya below ng 70,000 levels. Okay, so balik tayo dito sa market natin. Ako, yari yung mga dividend stocks natin. So SPNEC, yun ang una sa listahan ko. So pinalitan na natin yung pangalan eh. Ba't hindi pa pinalitan, no? So nag-close siya 4.72%, pa-breakout ulit. So naging maganda siya, no? Nung nawala yung kay Libiste na connection. So meron siya 3 million at foreign buy. And then si Green, nag-up din siya ng 6.92%. Meron siyang 142K net foreign buy. Although below 1 million lang yung traded value niya. Pero significant kasi yung galaw niya from the last 2 days. And then si Web, breakout na ba to? Nag-up siya ulit ng 3.96%. Meron siyang 13.67 million net foreign buy. And then si SEC natin, nyari, negative 21.39% na loss. Dito galing yung net foreign sell natin. Meron siyang
84 million net foreign sale. DMC, drop din siya 14.66%. Meron siyang 100.37 million net foreign sale. And then si Mark Ventures, negative 6.33%. Meron siyang 8.67K net foreign buy. Okay, so bukas daw may since bukas naman pala holiday pala sa Philippines, diba? So wala tayong trading by tomorrow, pero meron yatang open discussions ngayon, parang briefing itong si SEC. So abangan na lang natin yung mga holders ng SEC natin kung ano yung mga next na move. So syempre ang expectation, tataasan nila yung bid nila para makuha nila yung contract ng governments natin. Kaya lang may speculation yan. So pwedeng mapunta sa iba, di ba? And then pwedeng mawala ng business si SEC. Hopefully hindi, syempre. Magulo kasi yan pag nangyari yon, di ba? Babagsak yung stocks natin. So lalo na halos 50% ng business niya is related sa coal mining. Okay? So yun yung abangan natin for the coming few days po. Ayan. So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence lang po ako ng stocks yung gusto nyo bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel as usual. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa trading group po natin. Okay? Yung mga nakasubscribe, maraming salamat po sa usual viewers. So over the weekends, nakapag-review ka ba mga company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, mga risk management, and PSC stock market studies, mga basic learnings po natin sa market naman. Okay? And then follow mo din po ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to para sa mga play to earn games natin. So yung latest na update ko sa inyo is meron tayong review kay Hero Trader. Ayan. So meron siyang crypto trading firm. Ayan. So yung mga walang funds and then gusto mag-trade gamit ang crypto, so pwede kayong sumali dito naman. Okay? So check mo na lang. And then, social media, Facebook account na Palabi Trader. So, check na po yung mga posts natin dyan. Ganun din sa ating Facebook page. And then, sa Twitter, alam ko, SCC lang, saka DMC yung pinaka-major news natin dito. So, net foreign buy, BDO, Metrobank, SLF, ASEN, AP, Manila Water, CNPF, Emperador, Jollibee, ACAGI, FDC, FLI, MEG, Cebu, ICT MAC, STI Plus Web, Mrs. G, Pure Gold, Wilcon, APX Nickel at saka CPX. Net foreign sell, BPI, Metrobank, PNB, Alter, dami CREC, Meralco, DILM, DNL, FB, ABA, Aboites, DMC, Ali Erich, BRN, Dito, Globe, Tel, Converge Now, Bloom, Aldi, Robinsons, ATFNI, OGP, OB at saka CPXP naman. Okay? Plus, meron siyang change sa ownership. Double check na lang natin. Hindi ko pa rin nabasa yan. Okay, tapos bukas trading holiday kung si Fachay po doon sa mga kaibigan natin, ka-trade ng mga Chinese, nag-celebrate ng Chinese New Year. Ito yung summary ng index. So based dito, 90.8 million lang naman net foreign sell. So more or less 5 billion pa rin yung net foreign buy ng markets. Dami naman yung bad news na lumalabas sa market natin. And then, ang pinaka-winner dito is finance, 0.13%. And then, tinamaan si industrial, minus 0.89. At saka si mining. Umurong din pala si mining. Minus 0.8%. Si Ferrara Mining, di ba? Okay. Tapos sa closing natin, so SEC, DMC yung nauna, yung mga big caps, hinila tayo. So minus 21% si SEC and then minus 14% si DMC natin. Pero ba't si Aboitiz bumagsak din? Akala ba bidder to? So 3.57%. So winners natin, CNPF 2.6%, Monde 2.42%, Aboitiz, Ayala Corporation 1.56%, China Bank 1.4%, and then GGS 1.4% din siya. Okay? SPNPC, first spark of the Mtera solar project, is set to become the world's largest
integrated solar battery with 3.5 ano yan, gigawatt of solar capacity and okay. So laki pala ng area ng ano. Para isang bundok na tong ano hawak ni ano SPNEC. FGen to acquire 40% stake in Prime Infra Pump Storage project. First up na market. So Monday nangunguna talaga at saka si Plus 3% tsaka 1.4%. At umabot pala tayo ng ano, minus 26% kay SEC. Okay, yari. Oh, hindi. Ano pala to? Price to, no? Price pala to, hindi to yung ano, yung percentage niya. Okay. So, 9-month net income below forecast na nga siya. Tapos ano, meron pang negative news na lumabas sa kanya. Terra Solar, may mga project. MGen and Terra Solar have successfully achieved the first spark. Share buyback, SMPH Fruit, AJ Meg at saka CSM. SPNEC ulit. Dami yata. Mas marami yata ang balita si SPNEC. Cebu flew over 2.7 million passengers in January 2026. Bell may change of ownership. SEC. So no call contract extension for Semirara. Ayan. So marami talagang tatanong. Ano ba yan? Baka na naman ba yan o ano? So kasi, di ba? Parang yung nangyari sa ABS-CBN, nawalan siya ng contract. Then nakita mo naman nangyari sa price action natin sa kanya, di ba? So SEC, Sharon Garen confirmed decision citing department legal opinion that the SEC current agreement active since 1977 cannot be renewed beyond July 14. So operational pa rin naman siya until next year due to a 50-year constitutional limit. Ayan. So yan yung loophole yata ng ano, legality ng renewal ng contract ni SCC. Okay. Okay, nag-plan siya kanina. SCC, government rejects coal operating contract extension. So, Semirara shares dive dahil dyan. OPM share buyback, Jollibee. All-time high system-wide sales. San Miguel expects a strong performance this year. And then SCC saw earnings decline amid softer coal and energy prices. Okay, so yun po yung mga balita natin dito sa market, SCC at saka si DMC po natin. Okay, so tingin tayo dito sa galawan ng index, yung Patreon pala natin. Yung mga gusto na guide, check nyo lang po yung ating Patreon channel. Kalimutan ko buksan. Okay, and then Dow G. Dow G naman yung kandila natin, kaya lang totoong Dow G na ba yan? Ayaw lumabas ng chart. Ayun, na doble-doble na. Tanggalin natin. Okay, so yun na yun. Okay, uptrend pa rin naman yung buong picture. Kaya lang parang nanghihina yata yung ano yung galawan ng index natin, no? So 51 na lang siya, RSI 51.92. So okay for the short term para hindi maganda yung pinapakita ng ano index. Pababa yung RSI and then pababa din yung itsura ng MACD formation natin. So 6,368 closing index negative 0.25% and meron siyang 90.8 million na net foreign sell. Okay? So, tingnan natin yung mga winners. So, green, yun ang una dito. Kaya sinama natin dito sa reviews natin. Up siya ng 6.92%. Si SPNEC, maraming balita. Ayun, pa-breakout. Pa-breakout na. 4.72% up. Tapos si Web, up din siya na 3.96%. Pa-breakout din. At saka si Monde, nauntog pa rin siya, no? 2.42% up. Okay? So, sa losers natin, syempre, SCC, minus 21%. Laki ng kandila. DMC, minus 14.66%. Okay, ito na lang mga reference natin sa support. Minus 14.6%. Tapos, yung iba, si Mark Ventures. Ayan, kinain na yung dividends. Minus 6.33%. And Shell PH, nahirapan pa rin, minus 5.12%. Nag-drop din si dito, 4%. Si Robinson Land, minus 4%.
avoid test minus 3.57%. Okay, so yun po yung galawan sa market. Uptrend pa rin naman, hopefully. Okay, kung hindi lang doon sa negative news natin doon sa dalawang stocks natin. Okay, so based dito sa galawan ng US market, parang walang futures. So mix yung galawan nila last Friday. And then dito sa Asia Europe, okay naman siya. And then majority ng Asian markets is okay naman po siya. Okay. So maganda yung galawan ng global markets. And then crypto, bumagsak ulit tayo. Lakas ulit ng drop. Bitcoin, 68.8K, Ethereum 1.9K, XRP 1.5, Sol 85, drop pa rin yan. And then si Dodge drop ng 10%. Panalo kung nag-TP ka na kahapon kasi 25% up kahapon si Dodge natin. Okay? So yun lang. And then balik tayo dito sa trending stocks. Okay, so unahin natin yung mga winners muna bago punta tayo sa mga losers ng markets po natin. So unahin natin si SPNEC. So ang magiging labanin ngayon yung mga energy companies kasi energy companies si 'di ba si SEC at saka si DMC natin. Ayan. So good news para sa mga kagaya nito. Sina SPNEC natin. So parang breakout na yung napaganda pa yung niya eh. 'Di ba nung nagpalit siya ng association kay Leandro Libiste. So napaganda yung galaw natin. So meron na siyang breakout di good sign. So tingnan natin kung retest siya ulit dito malapit sa 1.44. Last time pala dito siya nagkaroon ng resistance around 1.4. Pero good sign pinapakita niya So big chance para ma-retest ulit yung 1.4 natin sa kanya. So maganda yung RSI, packet siya. And then okay din po yung itsura ng MACD formation natin. So nag-close si SPNEC 1.33, up siya ng 4.72% and then meron siyang 3 million net foreign buy. Okay? Next, green. Ano ba to? Green energy ba tong si Energy ba tong si green natin kaya umakyat din yung price action niya. Holdings pala to. Okay. So anyway, based sa price action niya, pabalik siya ulit dito sa peak niya last time 0.1885. So yung drop natin sa kanya halos mabawi na niya yung halos 20% na drop last time. Okay? So ganun lang yung nakita ko sa kanya. Sideways pero nasa recovery na siya. Ayun so packet na tayo. So nag-close siya 0.17 up ng 6.92% and meron siya 142K net foreign buy. So gumaganda rin yung itsura ng MACD, rather RSI at saka yung MACD natin nagtatry ng mag-recover yung pinaka price action niya. Okay? So remain subising kung kaya natin i-break yung 0.1885. Okay? Next, PhilWeb. So, ganda pa rin ng galaw ni PhilWeb Ayan na, baka ito na yung Tignan natin na sa Wednesday kung yan na ba yung breakout na inaantay natin sa kanya. Okay. So maganda yung tsura, yung RSI overbought pa rin. Nasa RSI 73 and then yung buong picture niya okay naman yung MACD Okay din naman siya. Okay? So nasa bull side yung pinaka RSI movement natin. So nag-close siya 9.98 3.96% up and then 13.67 million net foreign buy. Good sign. So anytime pwede siya magkaroon ng breakout. Okay? Next, SEC. Okay, so hindi natin akalain na bubuhusan tayo netong si SEC. Kasi nga, ang balita lang sa kanya last time, di ba ongoing lang yung application niya para sa renewal ng kanyang contract. And then suddenly nag-negative news. So may nakita na loophole. After daw na 50 years na contract, parang hindi obligated yung government na i-renew. So ang gagawin niya, ipapabid niya yung capacity siguro netong si SEC natin. Or rather sa cool, di ba? Cool business. So tanong, gaya sabi ko sa inyo kanina,
sino yung mga incumbent natin na gusto pumunta. Nabasa ko lang kanina si AP. And then, parang may nabasa na rin ako lately kay Aboitiz Equity Ventures. Although, hindi pa siya confirmed na mga news na mga lumalabas. So, malalaman siguro natin bukas kasi holiday, maraming mga balita na pwedeng ilabas. Okay. So, umabot pala siya ng halos 30% kanina. So, meron siyang technicality lang to support na ilalagay natin. Kasi kung walang half ng business niya mawawala, di ba? So pwede siya mag-drop ng up to siguro kung compensate niya up to 50%, di ba? So ngayon na nalaglag na siya ng 21%. So hopefully hindi na pero magpi-play out pa kasi yung sino yung mananalo sa dividends natin. Although syempre lalaban siya doon sa bid. So ang tanong na lang, constitutional ba talaga yung nangyari sa kanya, di ba? Kasi biglang para mawawala ng business yung isang company dahil doon sa nakita nila sa kanila contract naman. Okay? So not so good, not so good in the short term para kay SEC natin. Hopefully hindi naman umabot sa ganun. So 26.1 closing. Maraming ang dito, di ba? Kasi dividend stocks kahit paano siya SEC natin. So drop 21.39 and then 84 million net foreign sell. Ayan, marami na cut loss kanina. Next. So magkapatid lang to, si DMC at saka si SEC. Kung maapektuhan si SEC, maapektuhan din itong si DMC natin. Kaya kung mapapasin mo, pati yung price niya, sumabay na rin siya. So nag-drop tayo ng negative 14.66%. Meron din siyang technical support dito sa 8.86. Yan, pero not so good pa rin for the short term din para sa stocks natin. So para sila nag-oversold yung RSI level natin. Okay? So nag-close si DMC 9.2, drop 14.66% and then 100 million net foreign sell. Okay? And then lastly si Mark Ventures. So laglag din siya. Iniinda pa rin nito yung yung 16% na dividends. Okay. So although ngayon parang 16% na siguro to, no? O 18 yung nabilang natin simula kahapon na magkaroon siya ng Friday. So halos sa 20% na. Kung dito sa peak, 20% na yung drop nitong si Mark Ventures natin, which is lugi na kumpara doon sa dividendo na ibibigay naman niya. Okay? So kailangan mo tsagain na lang kung kailan magre-recover yung pinaka-price action natin. Pero parang din siya, no? Nag-break din kasi sa support Okay. So tingnan natin kung mag-support yung MA 100 for the coming few days. So na-exaggerate naman siya ng dividends na malakas kasi. So nag-close siya 0.74, negative 6.33% and 8.67K net foreign buy. Okay? So pahinga muna tayo bukas. What hindi nangyari kay DMC at saka SEC kasi holiday po bukas. So Gong si Pachay, sabi natin sa mga kasama natin. So yun lang naman yung mga nakita natin na nangyari dito sa market. So bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Collab Trader na YouTube channel. Diyan ka lang sa group guys kung gusto mo ng guide, Crypto Koto, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter. Sa mga gusto ng guide, sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Enjoy the Chinese New Year po bukas.